beloved Boss Mike Cervera. Panoorin! Cotabato. Siya yung dating hitman na umamin na miyembro ng Davao Death Squad o DDS sa ilalim ni Duterte. Almost 24 years ako nagserbisyo yung mga DDS. Sa kanyang testimonya sa Senado, ibinunyag niya ang utos ni Duterte bilang mayor ng Davao. Ang napatay ko sa umpisa, lahat-lahat galing 2013 to 1982. Siguro ng 50. Ala ka, 50 yung pinapatay ni Digong sa kanya. Umamin na itong hitman ni Digong. Ha? Abot daw ng 50 na yung pinatay niya na inutos daw ni Digong. Kita nyo? Kaya nakikita ko. Isinilaysay rin Alam nyo naman, si Duterte lang yata walang konsensya. Pero si Matobato, kahit papano meron pang natitirang mabuting kalooban sa kanya. Matapos siyang pumatay ng 50. Lastig! Grabe, no? Mukhang ang tagal bago na konsensya. Umabot pa ng 50. 50 hindi yung edad niya. 50 yung pinatay niya. Grabe. Mga kababayan, 10,000 kada ulo. Computin nyo kung magkano. Ibang klase, no? Samantalang tayo, kahit nakurot, hindi natin magawa sa kapwa natin, no? Sila bahala na. Walang silbi ang buhay ng ibang tao sa kanila. Dahil yan, sa pag-i-impluwensya ni Digong na idol nila. Di ba mga kababayan? Tuloy. ang mga detalye ng mga pangyayari. Kung tinatapon, linalagyan namin ng hollow block ang katawan. Naku, tinatapon, nilalagyan daw ng hollow block, tapos tatapon sa dagat. Binibiyak ang tiyan para Naku, binibiyak daw yung tiyan, ganyan. Para na silang imbalsamador. Mga kababayan, imbalsamador ba itong mga to? Pero may bibiyakin daw yung tiyan. Tapos anong gagawin nyo? Kakainin nyo yung laman? Laman loob nila? Naku, grabe. Diyos ko po, bakit ba maraming ganyan sa Mindanao? labas yung laman, tapos iahagis na. Ngayon, Alak ka. Kita nyo? Iahagis na. Grabe, no? Parang hindi mga tao. Parang hindi mga tao yung mga tao ni Digong dati. Sa bagay, nakita naman natin yan, no? Marami talagang mga pinatay si Digong, no? nasa ICC na si Matobato bilang testigo laban kay Duterte. Sa huli, malinaw na ipinakita ni Duterte ang kanyang malupit at walang awa na pamamaraan sa paghawak ng mga issue na nag-iwan ng malalim na bakas ng karahasan. No, nag-iwan ng malalim ng bakas ng karahasan. Marahas talaga to si Digong. Sa bagay, pag nakita nyo pagmumukha nito, parang hindi ito, mga kababayan, parang hindi ito tao. Parang demonyong nagkatawang tao. Hindi lang na perpekto. Bakit kanyo? Kasi mga kababayan, pangit nito. Grabe na. Hindi pa pumili-pili ng isang gwapo. Sa Shopee lang, sa katawan tao, yung impacto na sumapi rito, hindi pa pumili ng gwapo. Pwede naman pumili, Pinuhin mo, napili pa yung ganitong pagmumukha. Siya naman lang parang Alden Richards. Diba? O kaya, Coco Martin. O kaya, Mike Cervera na lang. Diba? Grabe. Eto na mga kababayan. Grabe talaga itong mga Duterte na to. Ito pa. Ang tao, magkaiba ang BICAM report. Eto na nga, sa kademonyoan nito, nililin lang yung mga tao. Imbis na nahimik tayo, abay, nagkakaroon tayo ng palaisipan dahil sa mga ginagawa niya. Yan! Ito, yan. Tignan nyo naman. Konting sungay na lang. Mahahalataan nyo na yan. Diba? At GAA. Bago pa man napirmahan ni PBBM ang GAA,
Inayos na ito ng Kongreso kasi sila lang ang may kapangyarihang mag-ayos nito. Kaya wag tayong magpaloko sa drama. Sabi ng DBM, ito raw ang pinakita ni Duterte at UNGAB at hindi ang General Appropriations Bill o GAB o ang General Appropriations Act o GAA na siyang pinirmahan ng Pangulo. Sabi ng DBM, ang GAB na ipinresenta sa Pangulo, kumpletong dokumento raw at walang blanco mga pahina o kulang na detalye. Isa pa, sina Yan yung mga yan. Bongo at Bato de la Rosa pumirma din doon. Oh. Imposible Pumirma pala si Bongo tsaka si Bato doon. Ang kakapal na mga pagmumukha niyan, masira lang si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat gagawin nila talaga. Ano, mga kababayan? Lahat ginagawa nila. namang palusutin yan kung blanco ang papel. Oh. Malamang kung ganun Siyempre, hindi lulusot yan kay Bato, kay Bongo. Alam nyo naman yung dalawang kakampi ni Argo. Diba? Oh, alam nga naman lumusot yun, di nagwala yung dalawa na yon. Oh, di ba mga kababayan? Sobrang kapal talaga. Tingnan nyo yung mukha ni Digong, mga kababayan. Pag nakikita ko yung mukha ni Digong na yan, tingin ko talaga, tingin ko talaga si Satanas yan. Alam nyo si Satanas? Buti pa yung mga kababayan eh. Oo, gumagawa ng bato, ginagawang tinapay. Para manlin lang. Parang siya rin yan. Nagbabait-baitan para masabing totoo siya sa bayan. Diba? Nagbabait-baitan para magmukhang totoo sa bayan ay tiyang. Oh, pero mga kababayan, alam nyo na lakad niyan. Mapag-imbabaw, mapag-imbot, oo. At higit sa lahat, mapagkunwari. Malamang kung ganun edi ginawa na rin nilang issue. Ginagamit lang ang BICAM report para lituhin at guluhin ang mga tao. Pero isang malinaw na bagay, walang blanco sa GAA dahil hindi yan pwede. Walang blanco siya gaa dahil hindi pwede naman talaga. Sa bagay, marami nang nakapagpaliwanag niyan. Gusto nyo ba sa susunod, magtatawag pa tayo ng abogado para ipaliwanag dyan? Gusto nyo si Lord De Sereno, yung Chief Justice dati, imbitan natin at interview natin para maliwanagan kayo. Hindi para sa inyo dahil maliliwanag na ulo nyo at isip ninyo. Yung mga bobo, para sa kanila. O para sa inyo, gusto nyo? Request nyo lang sa akin, PM nyo ako. Mga Duterte talaga, nangunguna pa rin sa pagpapakalat ng fake news. Ang hilig sa gulo. Ang hilig sa gulo, ang hilig sa fake news. Ganon talaga si Digunyo. Pakamot-kamot ng ulo kasi alam niya na hindi totoo. Di ba mga kababayan? Kamot-kamot lang ng ulo yan pero hindi totoo. Oh, eto pa. Tulad nito mga kababayan, oh. Tignan nyo kung gaano tumanlin lang mga kababayan. Parang si Bato at si Sara lang. Oh. Tuloy. Days for a rally for peace. This is what our country needs. Nakikita nyo ba yung itsura? Tingnan nyo yung itsura ni Digong, mga kababayan. Tingnan nyo maigi, titigan nyo lang yan. Pag tinitigan nyo, hindi kayo mai-inlove dyan. Pagkus, mga kababayan, mabibisit kayo ng husto dyan. Titigan nyo, tignan nyo sa mata, sa ilong. Huwag lang sa butas nun. Dahil baka yung butas niyan, masinghot kayo niyan. Mapagkamalang kayong fentanyl niyan. Yari kayo. Diba? Baka mapagkamalang kayong fentanyl. Tuloy-tuloy kayo. Laki pa naman ng butas ng ilong niyan. It's only 34 times. Not impeachment. No. Shoot them dead. Kita nyo, papispis ka pa. Kung sa amin lang yan, pinapispisan ka na. Tapos, hindi niya yata naalala yung mga kasamaan niya. Ha? Kita nyo kung paano magpapatay yan? Shoot them dead! To, kininayo! Awanti problema! Sabi niya, barilin nyo sila para matapos na problema ko. Tutok na yan. Diba? Bait-baitan, papasalamat sa iglesia, para masabi na, banal ka? Hindi ka banal. Hindi ka banal. Sabi ko nga impacto ka na nagkatawan tao Sumapi ka sa pagmumukha neto Diba? Demonyo si Digong, tandaan nyo.
demonyong sumapi siya pagmumukhang ganito. O hindi yata kinaya. Pinipilit ng demonyo sumapi sa gwapo. Siguro gwapo talaga yung gustong sapian. Kaya lang, nung sumapi, nag-iba yung itsura niyan. Hindi maitago. Oo. Di ba? Hindi maitago. Yung aleng kapangitan. Shoot them dead. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate. Kita nyo? Gulo, barilan, patayan, wala! Wala yan! Diba? Kita nyo? Ganon ang gusto ng mga DDS. Tayo hindi mga kababayan. Ang gusto nating kapayapaan at pagmamahalan sa bawat mga kababayan nating, kapwa nating Pilipino. Wala na po tayong ibang hangarin kung hindi mapanatili ang katiwasayan, kaayusan, at higit sa lahat, ang kapayapaan. Kaya mga kababayan, ang kapayapaan ay sumainyo. Diba mga kababayan? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.